Pero ano sa first time mo? Opo. Wala namang ano, yung balak maglaro, wala pa. Yung Papunta pa war na. games, gano'n. Kinakausap ko pa lang po yung kuya ko kasi mahilig din po siya sa ganyan. Okay, Ang ano naman po niya, shooting, yung totoo. practical Opo, shooting. kasi po sa Sibat, na ano po nila. Sabi ko po, pagdating ng araw, pag napag-ipunan natin. Actually, okay yun. Ako, ngayon medyo sawa na rin kasi ako sa war games. Ang mas trip ko practical shooting. Kasi din sa practical shooting, parang nahahasaba lalo yung skills mo, then yung all senses ng katawan mo gumagana, lahat talaga, timing, ganun yun eh. Kaya ako mas nahilig ako sa ganyan kasi yung bagong cellphone. Gadget, oo. Ganyan pa ako mas nahilig. Ganda nito unit na to. Okay. Una sa lahat, itong unit na to na nasa harapan natin ngayon, sir, is a fully upgraded na version nitong unit na to, no? Papakita ko sa iyo, papakitaan kita nung ordinary version lang, okay? Yung ordinary version lang kasi niyan is to, same lang to, high cap pa rin to, sir. Same lang siya, no? Ito yung ordinary version. Kung mapapansin mo, umuuga. Yan talaga yung original. Ayan, wala pang upgrade yan, kung tawagin. Ayan, umuuga siya gano'n. Ngayon, hindi mo dahil umuuga yan, hindi mo ma-achieve yung yung tinatawag na pagiging precise ng unit. Talaga minsan, lumilihis. Yan, dahil nga may ganyan. Okay? Ngayon, itong unit mo, ito yung upgraded version na tinatawag. Kasi ganito, ito kasi replica ng caliber 45. So, para maging replica siya ng caliber 45, dapat kasing lakas din siya halos yung style ng caliber 45. Yan. Kaya ito, expected mo na talaga na medyo mahirap pakibagayan. Oo, in terms of power kasi dahil ang lakas ng power niya. Doon pumapasok yung silbi nung fixed outer barrel. Yan. Kaya ayan ito. Ito, kung mapapansin mo, ikaw sir, try mo kalugin. Sige, kamay mo lang. Ayan. Di ba? Yan. Yan, naka-fix yan. Oo. Ngayon, may iba-iba tayong design. Ang nandito is yung plain lang. Pero meron tayong mga ibang design. Siguro in the future, pero forma lang to. Kumbaga, paano ba sabihin to? Kung ano to, yung performance nito, ganun din yan. Kumbaga, yung looks lang, ayan. Kumbaga may design lang siya, ayan. Okay guys, ayan. Ito yung kung tawagin twisted, no? Twisted siya, yung design niya. Twisted bull barrel, yan. Okay, ito yun. Ngayon, before I proceed, meron ako konti commercial. Okay, nilabas ko na, no? Formally nilo-launch ko na yung ano ba to? Batang Quiapo, Tanggol, Coco Martin Edition. Okay? The gold. Tayo na naman. Unang-una sa Big Man. Sa Big Man lang, no? Nagkaroon yan, okay? Ang Tanggol Edition, Gold Edition. Alam niyo naman na ganito lang talaga ang itsura niyan. Okay? Plain aluminum lang yan. Plain aluminum. So, malambot. Okay, di ba? Pero ito yung tinatawag na Coco Martin Tanggol Edition. Okay? Super fixed barrel. Bakit? Wala na siyang kalog. Front, abante, atras abante. Wala na rin siyang kalog kaliwa kanan. Talagang kapit na kapit. Natutuwa naman ako kasi very successful yung ginawa nating upgrade. Oh. Napakaganda mga ka-airsoft. Oh. Wala kang makikita ng ganyan. Dito lang yan sa Big Man. Ha? Dito lang yan. Wala sa iba niyan. Okay no. Kaya ang dami nating friends. Kaya ang dami nating friends na nagalit sa atin. No? Kasi meron tayong mga inilo-launch na bagay na
parang imposibleng mapantayan eh. Di ba? O yan. Kaya, ayan. Tapos sasabihin nila, yung fixed outer barrel daw, wala namang kwenta. Jesus, totoo kaya yun? Okay, no, yan ha. Yan, tulad nga sabi ko, sir, ang fixed outer barrel. Ang fixed outer barrel, ang nagagawa ng fixed outer barrel, number 1, 10 times stronger yung barrel mo. Kasi, sir, yung barrel mo, isa yan sa sumasalo nung lakas ng recoil. Okay? 10 times stronger siya than the ordinary. Yung barrel, normal yan na nabibitak. Nabibitak talaga yan through time dahil sa lakas. Pero itong barrel mo, manghihina na tayong dalawa. Hindi pa siya, hindi pa mawawarak. Mawawarak na, maluluma na yung itsura ng unit mo 5 years, 10 years from now. Pero yung barrel mo, still, pwede mo pang ilipat sa ibang unit. Ayan, ganun yan. Basta sa ibang unit, like 2011 din, okay? Like 5.1 2011 din. Wag hindi naman pwede ilipat sa mga Glock, di ba? Ibang ibang genre 'yon, no? Okay. Ayan, 10 times stronger, then mabilis yung cycle. Kumbaga, normally kung caliber 45, pak, 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 siya pwedeng pak, 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 pak. Mabilis yung cycle ng trigger at saka ng hammer, yung cycle ng slide mo. Mas mabilis, no? Tapos, last but not the least, hindi stress yung mismong unit mo. Yun. Okay, yun yung mga benefits, no? Tapos, let's begin, sir. Medyo lapit ka. Huwag ka mag-alala, hindi kita hahagipin. Promise. Natatakot si sir kasi big man siya eh. Nanliit ako! Sir, okay. Si Sir, ano na lang to? Si Sir TD. Okay, no? So, ayan, ito yung unit mo. Ito yung silver. Nakita mo na ba yung black nito? Gusto mo makita? Para baka may makapagpalit ka pa, just in case. This is the black version and this is the silver. Mas bet mo to. Okay, no problem, no problem. Okay, so, final. Yun ang kasarapan din no? Pag sa bagay, kahit naman COD, dala ko naman, no? Yung both black and silver. Pero, yun nga, at least, pag COD, pag walk-in, hindi na ako napagod. Si Sir napagod. Sabi niya, unang reklamo niya, matraffic. Talagang matraffic. Expected mo na. Lalo na sa, ewan ko, kung papasok ng Bukawi, matraffic. Kasi ang daming bumibili paputok. Ayun. Okay, sir. Start na tayo. Ang dami kong commercial. Ito yung unit. So, ito yung release ng magazine. Okay? Siguro familiar ka naman dyan. First time mo bang hawak ng baril? Hindi naman nakahawak ka na. Okay. So, sir, magazine. Okay. Set aside muna natin, sir. Normally, sir, itong unit na to, compare sa mga other unit, like Glock, like other unit, Beretta, ito, sir, merong beaver tail. Ito, active to. Pero just in case na gusto mo ipa-bypass, kasi sabi mo, soon practical shooting, ganon, pwede natin i-bypass to, pwede natin alisin yung control. Ngayon, ang silbi nito, sir, kailangan pag nagpa-fire ka to, nape-press mo yung ng palm mo para mag-fire siya. Pag hindi mo siya na-press, i-stop siya. Ginawa yung features na yon para yung unit maprotektahan ka, maprotektahan din yung mga nasa paligid mo. Okay? Ngayon, set aside ko to, dako tayo ulit rito. Gumagamit kami dito, sir, ng silicone oil para ma-reduce natin yung wear and tear ng unit mo. At the same time, yung mga leak mawala, maalis, no? Okay, ito, sir. This is the output valve. Pine-press yan. Press mo lang ng kaunti para mag-o-open. Saka mo siya i-sprayan. Pansinin mo yung oil, sir. Dahan-dahan pumapasok. Kasi naka-open yung valve. Hindi naman dapat ang mabasa lang is yung labas. Ang kailangan importante mabasa, sir, yung loob. Okay? After that, dito naman sa ilalim. Ito yung inlet valve. Dito mo papapasukin yung hangin. Okay. May rubber din kasi yan. Ngayon, sir, dako na tayo rito sa unit.
Sa unit, kung may dalawa rito, dalawa rin po dito. Kasa, ilak manually ito. Okay, then sprayan natin to, sir. Okay, sprayan po natin. Yun. Okay, then sprayan din po natin ito, yung nozzle na yan. Yung black, tama. Sprayan. Wag mong gagayahin yung the way ng pag-spray ko kasi first time niya may sprayan, kaya medyo madami ako mag-spray. Pag ikaw na lang, kumbaga parang sundot-sundot na lang, follow up na lang, konti lang, wisik lang. 0.2 pa second lang. Okay, edi after that, release, then rest. Hindi naman newbie si sir, no? Sa barrel. Pero para na rin sa inyong kaalaman, ang hammer, tuwing naka-engage yan, ibig sabihin nakababa, naka-engage yan, ready to fire yan. Lahat ng bagay na delikado pwedeng mangyari. Okay? Kaya, alerto kayo, pag yan nakababa, dapat, unang-unang gagawin nyo, finger out. Dapat nakalabas, no? Tapos, isa pa, pag ipapasok nyo na to, make sure na hindi naka-engage yan, naka-rest. Yun. Kasi, para just in case, halimbawa may nag-malfunction na pala sa internals niya. Pag yan, nakababa yan, pagkapasok mo, pug! Putok yun. Kaya kailangan, always naka-rest muna yan. Okay? Kasi, pag pinasok mo, hindi ka pa ready. Kung saan nakatapat yan, yun ang tatamaan. Diba? Pero pag, halimbawa, pinasok mo, then kakasaka, pak! Kumbaga, maganda yung posisyon. Just in case mag-malfunction, pug! Doon ang tama. Diba? Yun. Basta yung mga ganun guys, no? Mga ano yan, mga tips yun na bagay na hindi nyo makukuha sa iba. Dito lang sa atin sa Big Man. Kasi dito, gusto natin maayos at saka maganda at saka matalino, walang toxic sa community natin. Diba? Okay, hello po and good evening sa 100 viewers natin for today, for tonight. Gusto ko mamaya sana magkwentuhan session, tanungan portion. Pero let's see kung kakayanin pa ng oras, no? Okay na, sir. Meron na silicone oil. Dadako na tayo, sir, sa gas. Dito ba't puro 14 kg yan nandito? Walang hindi na i-warm tong ano ko. Tingnan ko 12 kg. Oo. Hindi, Han. Doon, sa likod. Doon. Pag ganyan po, sir, 12 kg lang yun. Oo, yun. Dadako tayo ron. Bali, marami tayong iba't ibang klase ng gas. Meron tayong 12 kg, merong 14 kg, merong CO2. Pero dito sa unit mo, ang pinaka-compatible lang dito, sir, is the 12 kg. Merong 14 kg, pwede mong gamitin. Magpa-fire siya. Pero, the time na ginamitan mo siya ng 14 kg, yun na yung time na sinisimulan mo na siyang masira. Sa unang gamit mo, hindi naman siya masisira eh. Bawa, kinargaan mo, hindi naman masisira yung mga susunod. Okay, sir, 12 kg. No matter what the brand, basta always check, dapat 12 kg. Pag walang nakalagay na 12, sinabi nung nagtitinda, 12 yan. Huwag kang maniniwala, no? Kailangan makikita mo mismo na 12. Okay, sir. Lagyan natin. Ngayon, sir, sa paglalagay ng gas, always kailangan pataob, upside down. Hindi po pwedeng pahiga or patayo. Pataob po. Isakto mo muna, then press down pag ready na. Lagyan ko na, sir. 1, 2, 3. 3 seconds. Enough na. Guys, no, ganito kasi. Kung mapapansin ninyo dati, pag naglalagay kami 7 seconds, di ba? Minsan naglagay kami 7 seconds, halos nabibitin pa, di ba? Ngayon magugulat kayo, bakit 3 seconds lang maglagay ng hangin si Big Man? No? Mali ba yung turo niya dati? Bakit ngayon 3 seconds na lang? Hindi mali yun. Tama pa rin yun. It's just that, meron kaming ginawa rin sa unit para mas maging effective siya, no? Mas maging matipid siya, mas maging efficient siya. Tulad nga sinabi ko dito sa Big Man, yung unit mula sa Taiwan, hindi ibinebenta right away doon sa mga client. Okay? Yung unit mula sa Taiwan,
trigger job, pina-fine tuning. Nagdadaan muna sa gunsmith yan. Kung yung unit 100 piraso, yung unit 100 piraso, babaklasin, kakalagin para ma-correct yung mga glitch. Okay? Ayan. Kaya dito sa Big Man, kung mapapansin ninyo sa 10 unit na binili, malas na pag merong isang nasira. No? Napakadalang yan. No? Katulad ngayon, ang client ngayon is 13. Pang 13 si Sir. Pag merong isang nasira doon, sa bumili sa maghapon, napakamalas na lang na pangyayari. Walang nasisira halos sa unit ng Big Man. Okay? Kasi nga, dahil lifetime service warranty tayo, sa una pa lang, gusto ko na yung unit is perfect na para hindi ako magdodoble bayad syempre sa ating mga gunsmith. 'Di ba? Kasi the more na nasisira sir yung unit, the more na problemado rin ako, 'di ba? Kasi lifetime service warranty ako sa iyo, just imagine. Syempre gagawin ng gunsmith. Yung gunsmith walang pakialam doon sa lifetime ko. Basta yung gunsmith may fee. Ako magsho-shoulder ron, 'di ba? Kaya 'yon. Kaya dito sa Big Man, makakasigurado kayo, hindi sa ayaw kitang makita araw-araw. Di ba, huwag na tayo magkita. Kesa nakikita tayo dahil sira yung unit mo. Di ba? Pangit naman nun, di ba? Okay. Pasensya na kayo Totoo lang ako magsalita. Wala akong time makipagbola. Wala akong time makipaglokohan sa inyo, no? Totoo lang tayo, okay? Ngayon, sir, meron na pong gas yan. 3 seconds, silagyan ko. Maglalagay na po tayong bala. Ito po, reloader kung tawagin. Kung meron ka nito, good. Kung wala naman, okay lang din. Okay? Hatak, pababa. Hatak. Put your right thumb here. Kasi may mga cases na nababasag siya. Nababasag kasi talaga to. Dahil katulad nito, bago. Ang lakas ng spring niya. Nababasag pag nabitawan. Yes, sir, pag pumipitik. Kaya, baba, hatak. Put your right thumb here para kung mabitawan mo, siya yung sasalo. Hatak. Then, dito isushoot yung bala. Sa baba. Hindi po rito dito po. Target niyo, sir? Okay. Lagin ko lang. Ayan. Sir, tignan mo yung bala. Diba? Kaliwa, may blanco, merong bungi, ganun. Huwag ganyan, sir. Kailangan kalugin mo sideways. Diba? Ganyan, mga ka-airsoft, Ganyan ang proper, Okay, ngayon, pasok sa unit. Ito na, ito yung isa sa pinaka-importante. Pasok, malakas dapat. Merong sipa, merong kaldag, sabi nga, no? Kasi, yung iba, ginaganyan. Ayan, dahan-dahan. O, yun. Hindi, kita nyo? Nalaglag na kagad, di ba? Ayan, yung ginaganyan ng iba. Ang tanong, pag nag-fire yan, pwedeng malaglag yan. Kasi, hindi pa naglalak yan, di ba? Okay, ayan, Yan nyo? Kaya kailangan, merong konting kaldag. Hindi naman ganong malakas, no? Saktong lakas lang, okay? Then, kasa, bitaw, ready to fire. Ngayon, merong safe, okay? Ang safe niyan, kaliwa kanan, sir. Kanan, so, kawit-kawit lang. Okay, yan. Kung kaliwete naman kayo, ganun pa rin, kawit-kawit rin. Okay, ngayon, magpa-firing na yung ka-airsoft natin. Ibibigay ko sa kanya yung unit. Naka-safe, siya ang bahala mag-unsafe. Don't worry, sir, ako bahala. Hindi makikita. Okay, sir, firing? Kung sir, ibababa ko lang ito. Yes, sir. Yung safe po. Yan, okay. Firing. Oops, sandali. Ayan. Nakita mo? Nag-open bolt. Kasi, medyo hindi mo na-press yung Yan, sige, sir. Release mo yung slide. Yan. Nakita niyo yung mga ka-airsoft, ganun mangyayari pag hindi niya na-press yung beaver tail. Okay, firing. Yun. Yun. Grabe. Lakas ng unit na yan. Lakas, no? Okay na sir. Ubusin mo na, sir, para mag-open bolt. Yun, open bolt. Okay? Okay, guys, no? Nakita nyo. Out! Dali. Sige.
exhaust. Okay. Pero turuan ka na ng proper. Baka meron pa. Actually, ganito ang pinaka-proper. Di ba? Nag-open slide. Ang pinaka-proper, huwag mo munang i-release to. Ang pinaka-proper, release the magazine first. Then, that's the time na i-release mo na yung slide. Okay. Then, rest. Yun, okay. Tapos, yun, marunong naman na sa baril si Sir. Actually, hindi na rin ganong, hindi na tulad ng iba na talagang newbie, no? Alam niya na yung hammer, alam niya yung trigger, alam niya yung slide. Then, ito na lang, Sir. Di ba, minsan hindi naman natin nauubos yung bala. Di ba? Pero, mas safer para sa unit tsaka doon sa mga taong nakapaligid sa'yo kung yung unit walang matitirang bala. Then, isa pa mas safe para rin sa unit kung yung unit walang matitirang gas. Kaya sa mga darating na araw, aaralin mo yung airsoft mo kung ilan yung requirements niya in a certain numbers of BBs. Halimbawa, ang requirements niya, halimbawa, yung 10 BBs lang ang pakakawalan mo. Aralin mo, ilan yung gusto niya na gas na eksakto lang para ron. Para hindi ka magastos, di ba? Kasi, kung yung unit, hindi mo siya gagamitin ng ilang araw, okay lang naman na nakatambay dyan yung hangin. Pero kung weeks na, sir, I do suggest pakawalan mo na. No? Hindi mo siya pwedeng itabi ng matagal na panahon, let's say weeks or months na may hangin. Kasi sir, ganito yan. Actually, binabash yun ng ibang nagmamarunong. No? Binabash. Sabi nilang gano'n, kesyo, ganito raw. Ako kasi ganito. Yung hangin, sir, is refrigerated gas. Kung mapapansin mo, ang lamig niya. Malamig yan, no? Diba? Ngayon, pag malamig ang panahon, yung hangin mabigat. So, nakaano yan. Kumbaga, walang iniwan nakakumpul yan. Pag mainit naman ang panahon, normal temperature ng room temperature, yung hangin nag-e-expand. Hirap na hirap yung mga valve mo na i-hold yung hangin. Yun. Kasi, nung pinag-aaral kayo ng magulang nyo, ang ginawa nyo, nag-cutting class kayo. Nung tinuturo sa science yan. Ngayon, hindi nyo alam ngayon yung principle, di ba? Yan ang hirap eh. Kaya pag pinag-aaral kayo, mga kabataan ngayon, pinag-aaral kayo, huwag kayong magka-cutting class para alam ninyo balang araw kung ginogoyo lang kayo nung pinapanood yung vlogger or hindi. Ang hangin, nag-e-expand. Oh. Kaya ang mga kalsada natin, di ba? Mga kalsada natin, bakit? Kasi simento lang, bakit ginagrinder? Bakit ginuguhitan? May silbi yun, hindi nila sinisira yun. Kasi pag mainit ang panahon, yung simento, di ba? Para hindi mag-crack yung simento, okay? Yan. Mahirap na lang, no? Baka sabihin, masyado tayo magaling. Pero, parang ganun na nga. Okay? Okay, guys, no? Yan, sir, pasingawin mo na lang. Dito. Yung kaninang pinasukan po natin na... Ito yung pinasukan natin. Dito, yung output valve. Ito, parang ganyan. Okay. Pero, ayaw ko naman magsayo ng gas. Kasi, ang daming gas eh. Ang daming gas, konti lang final natin. I'm sure, pag uwi mo sa bahay, baka pak, testing din, di ba? At least, naipakita ko lang sa'yo kung saan papasingawin. Okay? Yun lang naman, sir. Wag mo lang papatulugin ng matagal. 5 araw, okay lang yun. Pero kung tatagal talaga ng months na, weeks na, pakawalan mo na. Okay. Tapos, mas safe yun. Tapos, bago mo itabi, halimbawa, kasi di ba sabi mo nga, sa ano ka, halimbawa, papasok ka na ulit doon. Di ba? Magiging busy ka doon. Kung ito, i-safekeeping mo, itatabi mo, make sure walang hangin. Di ba? Para kahit ilang buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, wala magiging problema yung unit mo. Okay? Yun lang. Tapos, wala naman ng gun ban, pero, syempre, continuous pa rin yung bag natin para pag nagta-travel, nakabag, hindi nakasukbit, or hindi nakalagay sa body bag, sir. Okay? Tapos, yun lang, lifetime service warranty rito, sir. Pag may problema, hayaan mo kami yung magbukas, hayaan mo kami yung gumawa, no? Kahit nakakaintindi ka sa barel, mas maganda kami na lang para
at least alam namin kung paano at saan uugatin yung problema ng unit. Okay? Lifetime, kahit 2 taon, 3 taon, 5 taon, basta nakikita mo pa ako nagbablog, buhay pa ako. Lifetime yan, sir. Okay, guys, thank you and have a blessed day. Good evening po. Pasensya na sa mga balat sibuyas dyan, no? Kung balat sibuyas kayo, you are not on the right place, no? You are not on the correct page. Siguro doon kayo sa page na kung saan gusto nyo binobola kayo, no? Dito, diretso, totohanan lang po tayo, no? Mas maganda na yung mapakla na katotohanan kesa dun sa mapanlin lang at matamis na kasinungalingan. Okay? Guys, thank you po. Blessed day.